and gentlemen, it is my great pleasure to welcome you all to the Gender and Development 2024. Ang inklusibo at makatarungang mundo. Sama-sama nating itaguyod ang gender and development upang bigyan ng boses ang bawat isa at masiguro ang unlad at kinabukasan ng lahat. Again, good morning to each and everyone. Welcome to our training seminars. So let's have our day 1, session 1, alright? So at this juncture, let us lend our ears and open our hearts to the inspirational message from our one and only School Head Principal 4, Dr. Leonora M. Pantorgo. Pleasant morning, everyone. Hello. Kumusta kayo? Happy ba? Ayan. Salamat naman. Sana po ay lahat tayo ay mag-enjoy. Ayan. So, first of all, I would like to thank everyone for having you here. Especially syempre, ang mga kasama natin na nandito sa presidential table. Ang ating president ng ating SPTA, Ma'am Kat Galaran, good morning. And of course, sa ating mga speakers to be introduced later, na lagi ko naman mga kasama. And of course, sa ating kasamang guidance counselor, guidance teacher, na kung saan ay muling babalik, kasama ng ating guidance advocate, Ma'am Diane Remo. Palakpakan po natin. Mrs. pala, ang aking inaanak. Sorry. Nakapatay ako mamaya sa aking inaanak dyan. Nakabantay sa gate. Sorry naman, bakit daw makalabas? Mrs. Dayan Moralio. Palakpakan natin. Oo nga pala, sorry. And of course, sa ating mga master teachers na nariyan, complete. Thank you so much. Headed by the chairman of the master teachers, Sir Jimmy Narcisse. Ayan. Ang saya-saya, kompleto. Sabi ko, sir, kailangan kompleto tayong lahat. Siyempre, si Sir Randy, ang aking kapatid sa pananampalataya sa Girl Scout, Ma'am Bebsi, bukas, andun na naman tayo, Pilipiniana, Coronation. Ayan. Siyempre, Tita Saur, Ma'am Tess, ang ating math coordinator, thank you so much. Tapos na ang ating NLC. Mamayang hapon, magtatapos na kayo. Magkakaroon kayo ng collaborative. And Ma'am Sonia, ang ating napakabatang Ma'am Sonia. Ayan, na kanina nagbigay ng opening remarks. Ayan na si Ma'am, nakahabol si Ma'am Jenny Bautista. Thank you, Ma'am Jen. Sabi ko, agahan mo doon kasi nagpaalam kahapon. Ma'am, agahan mo yun ang unahin mo para makahabol ka rito. Maraming salamat, Ma'am Jen. And of course, ang ating bagong-bagong dating, imported from London. Ma'am Glo, buti ka pa. Sana all nakakapagbakasyon sa ibang bansa. Diba? Ayun. Kaya pipilitin ko isang anak ko pumunta doon. Joke. Ayan. And syempre si Ma'am Jo, ayan, Ma'am Jo, Ma'am Saiko, ayan, syempre ang ating coordinator sa reading, Ma'am Bay, na kung saan ay busy yesterday together with the master teacher, Ma'am Tess, ang ating mga NLC coordinator, sa lahat ng mga guro ng ating Molino Elementary School teaching and non-teaching personnel. Good morning, everyone! Ang inyong presensya ay napakahalaga. Yun po, hindi matutuloy ang ating God kung wala po kayo. Kaya thank you so much, everyone, sa inyong pakikiisa. At syempre, ang ating mga speakers, mamaya ay magbibigay sa atin ng mga kung ano ang maibibigay nilang kaalaman for us, under the leadership of our SPTA Ma'am Kat, na napaka-supportive sa atin. Thank you so much. Ayan. And syempre, hindi naman natin kayang gawin ito without the support of each other. Diba? Kaya, malaking bagay yung inyong performance. Huwag naman mataas na wala naman kayong ginagawa. Diba?
So, yun ang sikreto. So, alam nyo na yung sikreto ko. Pag ako napunta sa school, nako, gagawin kong outstanding bago ako umalis kayong lahat. Para lahat kayo ay panalo at kayo ay ma-promote na. Taas nga ang kamay, meron pa isang mapopromote dyan bago ako umalis. Ma'am Jenny, dumalaon. Diba? I'm proud na makita ko na kayo ay napopromote. Siyempre, gusto ko si Sir Jim din ay maging kasama kong school head. Sir Jim, anytime ay lalabas ang kanyang papel na school head. Nga mga kapatid, teacher affects eternity. He never tell where his influence stops. Ayon kay Henry Adams. Kayong lahat ay malaki ang ambag sa ating lipunan. Hindi natin alam saan nagtatapos ang impluensya nyo. Saan nagtatapos ang impluensya ko sa inyo. Sana naging maganda ang naging impluensya ko sa inyo. Ano? Ganon din sana kayo sa ating mga estudyante. Basta tandaan nyo, sabi nga, our dreams can come true if we have the courage to pursue our dreams, according to Walt Disney. Basta kung ano yung pangarap nyo, i-pursue nyo para maabot nyo ang inyong pangarap. Hindi naman pwedeng nangangarap kayo without action. Planning without doing is nothing. Kaya, tandaan natin, action, action, action. Thank you so much to all. Thank you, Ma'am Pantorgo. All right. So, at this moment, a distinguished educator, renowned for his dedication and excellence in teaching, today, he will be presenting the statement of purpose and house rules for our event. Please join me in welcoming our master teacher to Dr. Jimmy L. Narcisse. Sinong na-miss niyong lahat? Siyempre, akong baby mo. Apple of the eye. Ano ba ito? Purpose, ang ano naman ang venue natin, napakaganda. Parang continuation to ng kasal mo ba yan? Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Maganda ba kayong lahat at gwapong-gwapo kayong lahat ngayong umaga? Bawal ang magutom. Ipinagbabawal ang magutom at mahiya. Kasi kung mahihiya kayo, magugutom kayo. Uuunahin na ba natin ang DepEd Order number 005 Series of 2024 o mamamaya na para surprise? Si Ma'am Che muna o si Ma'am Ira na muna? Para yung kay Ma'am Che, there is an element of surprise. Kaya uunahin natin si Ma'am Ira. Tama ba? Ira? Hindi Ira. Ira. Einstein. Oo, siya na muna para makita natin kung talagang, si Ma'am Ira talaga, it's one of the diamonds in the rough. Okay, siya muna ang magtutok. Next is, makikita natin ang ganda at husay ng ating panauhing pandangal ngayong umaga. Hindi na to bago kasi lagi naman sa office. 10 to 11:30, ayan, si Ma'am Leslie Joy M. Pantorgo, Teacher 2 ng Senior High School San Nicolas 3. Yan. Then, 11:30 to 12, management. Then, 12 to 1, lunch break. So, ito po yung event natin ngayong umaga. Itong God, Gender, and Development training natin. Dito sa Floral Garden. Palakpakan naman natin ang Floral Garden. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, na-miss ka po talaga namin, sir. Totoo po yun. Session 1 is about sexual orientation, gender identity, and expression, or SOGI, to be discussed to us by our very hardworking guidance advocate. So, without further ado, it's my honor to introduce to you our speaker for the session 1,
Let's give a big round of applause to Ma'am Ira L. Fiolino. Palakpakan naman natin si Ma'am. Napakagandang introduction para sa akin. Pero sa totoo lang po, ay kinakabahan na po ako kahapon pa. Dahil sa totoo lang, ay nabigla din po ako. Dahil akala ko na-cancel po ako, pero naibalik din po pala. Parang si Ma'am Dayan din, binalik din. Kaya tuwag-tuwa po ako. Ma'am Dayan! Sobrang tama si Ma'am, answered prayer po. Ayan po, so mapagpalang umaga sa ating pong butihing guro. So si Ma'am po talaga yung nag-challenge sa akin na makarating po dito at parang really God is good po na nandito po ako at first time din po sa lugar na po na mangyari ito. So, pero marami na po akong natutunan sa mga pinupush ni Ma'am Pantorgo po para sa akin. Talaga naman po ay challenge po sa akin yon dahil napakaganda po ng training din po niya sa akin, parang katulad din po. So, sa akin po ay nagkaroon din po ako ng values formation. Natuturo po ako dati po sa mga children sa mga kalsada. At the same time, DSWD din po ako facilitator po. So, itong ginagawa ko ngayon is parang normal, pero parang naibalik na lang po sa akin lahat nung nakita ko po yung plan ng Lord. Sabi nga ni Mami, everything God has a reason. Tama po? Pero hindi po lahat na nagiging concern. At naging po ngayon na experience ko po sa guidance na may mga parents po na pumapasok, nakachinelas, walang suklay ang buhok, nagpapatransferi. Tapos kung sasabihin mo, ano ba itong magulang na to? So pwede di po ba? Pero hindi po magiging ganun yung pakikitungo natin sa kanila. Thank you, Ma'am Fiolino, for that comprehensive discussion. So our second session takes us on a journey through the intricacies of DepEd Order number 005. Ito na talaga. Series of 2024. This directive seeks to rationalize teachers' workloads in public schools and address the fair payment of teaching overload. So interesting. So, guiding us through this essential policy orientation, we have our very own C. Charming, humble, Administrative Officer 2, none other than Ma'am Cherry Ann R. Baron. Palakpakan naman po natin si Ma'am. Good morning po sa lahat, especially to our beloved Principal, Dr. Leonana M. Pantorgo, and to all the master teachers here and all the teachers present here. So actually po, nasa 100 slides lang po ito, pero i-compress ko po ng 3 slides lang. Okay, so okay lang po ba na mag-feeling teacher ako ngayon? Yes! Okay, so thank you po, no? Okay, get one whole sheet of paper. 1, 2, 3. Alam ko po kasi yung mga teacher, marami po yung mga element of surprise, di ba? So, ngayon po, umpisahan po natin sa exam. Okay. So, ano po, serious po. Kung meron po kayong mga available na ano dyan, papel or ballpen, yung prize po nito, kung sino po yung makakakuha ng highest prize, ay highest score, may prize po kay Ma'am Glo. Okay, so, bibilisan ko lang po yung I-confirm natin kay Ma'am Glo. Nagano na, no? Opo, galing London, fresh from London. Sige, sure. Dapat may talaga, may approval, di ba, Ma'am? No? So, dadalhin niyo po dito yung yung mga sagot ninyo para may kayo, may prize kayo. So, Republic Act number 4670, also known as the Magna Carta for Public School Teachers, provides for the teaching hours of teachers. For DepEd Order number 005, series of 2024, or the rationalization of teachers' workload in public schools and payment of teaching overload. Ma'am, pakigawa na po lang yung mga class program. Ano yung nasa isip mo, ma'am? We will give support to teachers to teach better.
We will remove the non-teaching tasks and provide administrative officers in schools. We will provide adequate manpower, complement in schools, manage teachers' workload, and compensate for unique school challenges. So actually, lahat naman po ng sinabi ng ating former DepEd Secretary, natupad naman po yan lahat, di po ba? Okay, so maraming salamat po ulit. Thank you so much, Ma'am Cherry Ann Arbaron. So, element of surprise, Ma'am Che, ha? She will guide us through this important topic. She holds a Juris Doctor degree, a Master of Arts in Education, registered nurse, and multiple other qualifications in law and education. She is a published author, a top-ranked secondary biology educator, and actively contributes to various school committees, including the Child Protection Committee and the Praise Committee. Pinawisan ako. So, again, despite her success and achievements, napaka-humble po nitong taong to. What she really wants in her life, kapag kausap ko siya, ay maging celebrity. At this time, she is taking her doctorate degree at Perpetual Help Rizal. So, a very humble and a loyal friend, as she said, and a very good daughter, and a faithful girlfriend. Sinabi ko lahat, ha? None other than, let's all welcome Ma'am Leslie Joy M. Pantorgo. Good morning, everyone. Thank you for that very welcoming and warm introduction. Sabi ko, simple lang talaga. Nurse, teacher, okay na yon, and artista. So, yun talaga yung ultimate goal ko, which is ayaw ng mama ko. Bakit? Yun lang talaga kasi anniversary ng sinabi talaga ng celebrity. Hindi, basta po, lumabas ako sa national TV and international platform. Sabi ko yun ang importante. Pero hindi niya sinabi. Pero thank you so much for inviting me, Dr. Pantorgo. So good morning again, Dr. Pantorgo. Good morning, master teachers. And good morning, Molino Elementary School teachers. Hindi na ako bago sa school. Lagi niyo ako nakikita. Nandun ako sa office at ume-eme-eme lang doon. So, nagulat ako na ako ay in-invite for... thank you so much, Sir Jim. Si Sir Jim. Thank you so much, Sir Jim. Love ko yan. So, nagulat ako sa pag-invite sa akin. Grievance procedure vis-a-vis administrative procedure. Very technical na na topic to. Pero I hope na masundan ninyo. Bibigyan ko lang kayo ng glimpse kung ano tong meron dito. Salient features lang. Pero hindi ko na i-discuss talaga lahat kasi pang 1 year na discussion, 2 SEMs to. Pero kakayanin natin na Order number 35, Series 2004. That's about revision of the grievance machinery of the DepEd. Importante na malaman ninyo pahapyaw kung ano yung grievance machinery. And then Part 3, DepEd Order number 49, Series 2006. 5 numbers from 1 to 12. Ang magbibigay na lang sa atin si Sir. Anong na? Kakanta lang po tayo. Sandali lang po, ma'am. Wait lang po. Ganito po ang gagawin. Procedures on economic and financial issues. Naka-highlight. Natandaan po ang mga sagot, ha? Tingnan na natin. Ano ang sagot? Meron po tayong prizes dito. Ayan. Okay, for number 1. Non-implementation daw ng policies. Tama ba? Sagot ni ma'am. Admin. And the answer is grievable issue po siya, ma'am. Malalaman natin later on. Ang answer po ay, sabi ni ma'am, admin
Ano po sabi mo? Grievable issue. Ano po? Admin. Nagbago? Nagbago? Hindi na nagbago. Ano talaga? Admin case talaga. Admin case. Admin case po talaga. Sige, i-discuss na natin. I-discuss na natin. Ma'am, anong pagkakaintindi mo dito sa unauthorized solicitation of contribution? Di ba meron tayong tinatawag na yung kapag opening ng zero collection tayo. Tapos pag nag-collect ka, so yun na yun. Administrative case na yun. Paano yung sa brigada, ma'am? Yung mga solicitation. Unauthorized ba yan? May letter. Ano ba yung law? Ano ba yung batas? Ano ba yung pagkakaintindi nyo sa law? Sir, hindi natin kailangan ng service ng lawyer para po masolusyonan yung grievance conflict sa school, sa ating institution. Okay? Ano ang objective ng grievance machinery nito? Ang objective nito ay ma-settle yung grievances sa lowest level possible. So, kung may issue sa inyo, na may issue between sa isang teacher at another teacher, so pag-usapan agad. Pag hindi nyo hindi na resolve, saan siya pupunta? Meron po siyang procedure kung saan po talaga dapat. Bakit kailangan yung malaman tong grievance machinery? Kasi po, meron pong proper forum para sa pag-resolve ng grievances. Hindi po tayo dapat dediretsa saan? Sa Facebook or other social media na doon natin ipopost. Kasi walang sige yan. Ganon. Hindi po ganun ha, may proper forum po for that. And hindi rin sa Tulfo. So, saan po tayo pupunta? Pupuntahan muna natin grievance machinery. Importante po na alam nyo po ito. Kasi this will be, yung sign as, it would be yung respect din para sa isa't isa at sa profession natin. Diba? Meron tayong code of conduct. So, importante na lagi natin siya tinatandaan. Code of ethics natin bilang teachers. So, scope. Sino ang sakop ng grievance machinery na yan? Lahat po, all levels of DepEd officials. May bago tayong, tama ba? Bago po nating regional director, si Attorney Escobarte. And all levels of DepEd employees, nandun po yung picture na kinuha ko naman sa ano po ninyo, DepEd Molino. Pero talagang isang taon po yan na inaaral. So thank you so much for listening and for the participation. Thank you. Thank you so much, Ma'am LJ, Ma'am Leslie Joy. Palakpakan naman natin si Ma'am. Milini Road, Barangay Molinas Baco, RCT, Cavite. Given this 19th day of July 2024. Signed by our Principal 4, Dr. Leonora M. Pantorgo. So, let us award the certificate of recognition for our first speaker, Ma'am Ira M. Fiolino. Certificate of recognition is awarded to Ma'am Leslie Joy M. Pantorgo. Let's give her a big round of applause please sa ating mga resource speakers.
acknowledgement for his or her active participation during the gender and development with the theme God Empowerment, We for Gender Equality and Inclusive Society, held on July 17 to 19, 2024 from 8 o'clock to Molino Road, Barangay Molino 3, Bacoor City, Cavite, given this 19th day of July 2024. Is awarded to Ma'am Leonora M. Pantorgo, Ma'am Cherry Arbaron, ay, hindi pala po, hindi po grade level. Grade 3 po. Sunod na po, grade 4. Grade 3. Okay, isa pa. Okay. Next, sunod na po, grade 5 after. Next po, Pag-asa. Okay, let's have... 1, 2, 3, 1. Okay, okay na po? Okay na. 1. Okay na? Okay. Okay, thank you, ma'am. So to conclude our program, let's invite our Master Teacher 1, none other than the very energetic Master Teacher, Ma'am Maria Betsy C. Valle. Palakpakan naman po natin si ma'am. Okay, hi! Carlo, but now first and foremost, I would like to express my heartfelt appreciation to our loving principal, Dr. Leonora M. Pantorgo, na napakaganda ngayon. Nalito tuloy ako kung sino ba ang may birthday, siya ba o si Mama Ritar. I want to extend my deepest gratitude to sa ating GAD coordinator, Ma'am Cherry Baron, at sa kanyang mga office angels to make this 3 days GAD seminar a successful event. Congratulations, Ma'am Cher. Okay, sa ating napakagandang venue na bago ako pumasok kanina, sa totoo lang, medyo may nararamdaman, pero pagpasok ko na-amaze po ako at bigla ako nag-hyper. I want also to extend my deepest gratitude to all of you na nandito ngayon sa ating SPTA, tama ba, President, Ma'am Kat? Thank you very much. Sabi nga po ni Ma'am, walang permanent sa buhay natin. Bawat segundo, oras at pagkakataon, lahat nagbabago at may pagbabago. Kaya lang, lahat ng mga ito dapat natin i-treasure, bigyan natin ng halaga. Sa mga nilipat ng grade level, sa mga nahiwalay sa kanyang mga ka-berks. Okay, this is not goodbye but farewell kasi magkikita-kita pa rin po tayo, maliit lang po ang mundo na ating ginagalawan. Ang itatanong lang po natin sa ating sarili, ano ba ang iniwan nating alaala sa kanila? Tayo lang po ang nakakasagot. We for gender equality and inclusive society, no one is above the law and everyone is treated equally under the law. Thank you very much and God bless! Ako nagkamali. So, ladies and gentlemen, this concludes our Gender and Development 2024. Thank you for your active participation and dedication to promoting gender and equality and inclusivity. Together, we can make a difference. Have a wonderful day ahead. God bless everyone. Thank you po.